Maligayang pagbabalik sa nakaraan. Ang dekada 80 at 90 ay tinuturing na ginito ang panahon ng pelikulang Pilipino kung saan nag-overflow ang likas na talento, talino at imahinasyon ng mga lokal na direktor at artista. Bago pa man nauso mga high-tech na special effects at streaming platforms, ang mga sinehan ay pinipilahan at pinupuno ng mga pamilyang sabik manood ng aksyon, drama, komedya at pantasya. Bagamat hindi mo na makikita mga obrang ito sa mga modernong sinehan ngayon, ang kanilang marka sa kulturang Pilipino ay hindi kailanman mabubura. Balikan natin ang ilan sa mga pinakasikat at hindi malilimutang pelikula na humubog sa ating pagka-Pilipino. Ang Super Inday and the Golden Bibe. Ang pelikulang fantasy comedy na ito ay pinalabas noong taong 1988 sa ilalim ng direksyon ni Luciano B. Carlos. Pinagbidahan ito ng nag-iisang Diamond Star na si Marcel Soriano kasama sina Aiza Sigera, Eric Quizon at Mandarin Reynes. Umikot ang kwento kay Inday, isang simpleng babaeng probinsyana na nakatagpo ng isang mahiwagang pato o gintong bibe na nangingitlog ng ginto at nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas para maging isang superhero. Tinangkilik ito ng masa dahil sa natural na galing sa komedya ni Marcel Soriano, sa kakyutan ng batang si Aiza Sigera at dahil sa nagdala ito ng saya at inspirasyon sa mga pamilyang Pilipino na mahilig sa kwentong may pambihirang kapangyarihan at magandang aral. Dagdag pa rito, ang pelikula ay naging isang malaking bahagi ng pop culture dahil sa kakaibang visual effects nito noong panahong iyon na talagang pumatok sa mga bata. Ang Panday. Ang unang pelikula ng maalamat na seryeng Ang Panday ay pinalabas noong 1980 sa direksyon ni Ronaldo Reyes na mas kilala bilang si Fernando Poe Jr. o FPJ. Si FPJ mismo ang gumanap bilang si Flavio, isang ordinaryong panday na nakatagpo ng isang bulalakaw na kanyang hinubog upang maging isang mahiwagang espada na lumalaki at pumuputol ng masamang spiritu. Ginamit niya ang kapangyarihang ito upang labanan ang kampo ng kadiliman na pinamumunuan ng malupit na si Lizardo, na ginampanan naman ni Max Alvarado. Tinangkilik ito ng milyon-milyong Pilipino dahil sa perpektong timpla ng aksyon at mitolohiyang Pilipino at naging simbolo ito ng pagtatanggol ng mga naapi laban sa mga mapang-abuso sa lipunan. Ang tagumpay ng pelikulang ito nagbunsod sa marami pang sequels na mas lalong nagpatibay sa estado ni FPJ bilang tunay na hari ng sinihang Pilipino, habang ang disenyo ng mahiwagang espada ay naging permanenteng bahagi ng imahinasyong Pilipino pagdating sa kabayanihan. Ang orihinal na pelikulang Kokey ay pinalabas noong taong 1997 na idinirect ni Romy Suzara. Ang mga pangunahing artista rito ay sina Carlo Aquino, Annie Pearl Alonzo at ang iconic na alien character na si Kokey. Nagsimula ang kwento ng bumagsak ang isang spaceship sa mundo at mapadpad ang isang mabait na alien sa buhay ng batang si Bong na siyang nag-alaga at nagtago sa kanya habang hinahanap ang paraan para makabalik ito sa kanilang planeta. Tinangkilik ito ng publiko lalo na ng mga kabataan dahil sa kakaibang visual effects para sa panahong iyon at nakatutuwang itsura at tunog ni Kokey at sa mensahe nito tungkol sa pagkakaibigan na walang pinipiling anyo o pinagmulan. Naging napakalaki ng epekto nito sa mga manonood kaya naman kalaunan ay nagkaroon pa ito ng iba't ibang adaptasyon sa telebisyon na nagpapatunay na ang kwento ng isang dayuhan mula sa ibang planeta ay madaling pumasok at niyakap ng kulturang Pilipino at taglay nitong init ng pagmamahal sa pamilya. Ipinalabas noong taong 1996, ang Magic Temple ay isang obra maestra ng adbentura at pantasya sa direksyon ni Peke Galiaga at Lori Reyes. Pinagbidahan ito ng mga kabataang aktor na sina Jason Salcedo bilang Hubal, Juniel Hernando bilang Sambag at si Mark Solis bilang Omar. Ang sinopsis ay umiikot sa tatlong batang pinili ng tadhana na maglakbay patungo sa Magic Temple upang iligtas ang mahiwagang mundo ng Samadhi mula sa kasamaan ng masamang puwersa ni Ravenal. Tinangkilik ito ng husto dahil sa napakagandang world building, kahangahangang orihinal na musika at sa pagpapakita ng mga tradisyonal na sining ng pakikipaglaban at kulturang Pilipino na naging inspirasyon sa kabataan noong dekada 90. Ang pelikulang ito ay tinuturing pa rin isa sa mga pinakamahusay na pelikulang pantasya sa kasaysayan ng bansa dahil sa lalim ng mitolohiyang binuo rito at ang mga aral ng katapangan, pagkakaisa at pananampalataya sa sariling kakayahan na tumatak sa puso ng isang buong henerasyon ng mga kabataang Pilipino. Ang Oro Plata Mata, ang makasaysayang dramang ito na idinirect ni Peke Galiaga ay pinalabas noong 1982. Pinangunahan ito ng mga premyadong artistang tulad ni Sherry Hill, Sandy Andolong, Liza Lorena at Joel Torre. Ang pelikula ay nagpapakita ng marangyang buhay ng dalawang pamilyang hasyendero sa Negros na dumanas ng matinding pagbagsak, pagdurusa at moral na pagkalugmok sa pagdating ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan napilitan silang magtago sa kabundukan. Tinangkilik ito ng mga kritiko at mahilig sa sining dahil sa malalim at matapang nitong pagsusuri sa sistema ng uri sa Pilipinas, sa sining ng sinematografiya at sa makatotohanang pagpapakita kung paanong binabago ng giyera ang pag-uugali ng tao mula sa karangyaan o oro tungo sa kamatayan o mata hanggang sa kasalukuyan.
Ang pelikulang ito ay ginagamit na batayan sa mga universidad para sa pag-aaral ng sining ng pelikula dahil sa walang kapantay nitong direksyon at sa ilalim ng pagsipat sa psikolohiya ng tao sa oras ng krisis. Bagamat maraming bersyon ang lumabas ng Darna, ang bersyon noong 1991 na pinagbidahan ni Anjanette Abayari at idinirect ni Joel Lamangan ay isa sa mga tumatak sa takilya noong dekada 90. Umiikot ang kwento sa pilay na batang si Narda na nakalunok ng isang mahiwagang bato na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang maging si Darna, ang tagapagtanggol ng mga naapi laban sa iba't ibang kampo ng kasamaan tulad ni Valentina. Tinangkilik ito ng masa dahil si Darna ang pinakasikat na pop culture superheroine sa bansa. At ang bersyong ito ay nagpakita ng mas modernong aksyon, magagandang kasuotan at ng pambihirang karisma ng pangunahing aktres na umakit sa mga manonood ng sine. Ang interpretasyong ito ay nagbigay ng bagong mukha sa tradisyonal na bayani sa pamamagitan ng pagsasama ng mas bago at mabilis na koreografiya sa pakikipaglaban na naging dahilan upang mas lalong hangaan ng mga manonood ang lakas at kapangyarihan ng isang kababaihan sa modernong lipunan. Dekada 70, ang pelikulang ito ay pinalabas noong taong 2002 sa ilalim ng direksyon ni Chito Ronyo. Pinagbidahan ito ng mga tanyag na artista tulad ni Vilma Santos, Christopher De Leon, Piolo Pascual at Jericho Rosales. Ang istorya ay nakasentro sa pamilyang Bartolome at kung paano hinarap ng isang ina ang mga pagbabago, pagsubok at trahedya sa kanyang mga anak sa ilalim ng pamamahala ng batas militar o martial law sa Pilipinas. Tinangkilik ito dahil sa napakatapang at makatotohanang pagsasalaysay ng kasaysayan, sa napakahusay na pagganap ng mga artista na nagdala ng mabibigat na emosyon at sa pagising nito sa nasyonalismo ng mga Pilipino. Ang pelikula ay nagsilbing isang napakahalagang instrumento upang paalalahanan ng bagong henerasyon tungkol sa kahalagahan ng kalayaan, demokrasya at ang hindi matitinig na katatagan ng isang pamilyang Pilipino sa gitna ng pampulitikong kaguluhan. Ang Anak ay pinalabas noong taong 2000 sa direksyon ni Rory Quintos. Ang pelikulang ito ay pinagbidahan ni Vilma Santos at Claudine Barreto. Ang sinopsis ay tungkol kay Josie, isang overseas Filipino worker o OFW sa Hong Kong na nagbalik sa Pilipinas upang makasama muli ang kanyang pamilya. Ngunit hinarap niya ang matinding galit, pagre-rebelde at kawalan ng pag-unawa mula sa kanyang panganay na anak na si Carla. Tinangkilik ito ng sobra at naging isa sa mga pinakakumikitang pelikula dahil sa napapanahong paksa nito tungkol sa sakripisyo ng mga OFW at sa emosyonal na epekto ng pagkakahiwalay ng pamilya na naging dahilan upang makarelate ang milyong-milyong pamilyang Pilipino. Ang bawat eksena ng tapatan ni Vilma at Claudine ay nag-iwan ng malalim na marka sa kulturang Pilipino at ang kanilang mga linya ay patuloy na ginagamit at inaalala bilang simbolo ng masalimot ngunit totoong pagmamahalan ng isang anak. Ang klasikong bersyon noong taong 1986 ng Captain Barbell sa ilalim ng direksyon ni Leroy Salvador at pinagbidahan ni Edu Manzano bilang ang superhero na si Captain Barbell at Herbert Bautista bilang ang kanyang mortal na anyo na si Teng Teng. Ang istorya ay umikot kay Teng Teng, isang payat, mahina at laging tinutuksong binata na binayaan ng isang mahiwagang barbel mula sa isang mahiwagang matanda. Sa tuwing bubuhati niya ito at isisigaw ang pangalan ng bayani, siya ay nagbabagong anyo tungo sa isang matikas at makapangyarihang tagapagtanggol ng katarungan. Tinangkilik ito ng publiko dahil sa perpektong kombinasyon ng nakatutuwang komedya at magaan na estilo ni Herbert Bautista na hinaluan ng seryoso at matikas na aksyon ni Edu Manzano. Bukod dito, naging patok ito sa takilya dahil sa nagbigay ito ng malakas na mensahe ng pag-asa sa mga ordinaryong mamamayan na kahit ang pinakamahina, pinakamalit at pinakamahirap na tao sa lipunan ay may kakayahang maging isang bayani at gumawa ng kabutihan para sa kanyang kapwa. Ang Himala, ang obrang maestrang ito ay dinirect ni Ismael Bernal na ipinalabas noong taong 1982 at pinagbidahan ng superstar na si Nora Honor. Umiikot ang kwento kay Elsa, isang simpleng babae sa tuyong probinsya ng Kupang na nagpanggap o naniwalang nakakita sa Birheng Maria, na naging dahilan upang siya ay sikatang manggagamot at dagsain ng mga deboto, turista at negosyante hanggang sa mauwi ang bayan sa trahedya at kaguluhan. Tinangkilik at kinilala ito sa buong mundo dahil sa walang katulad na pagganap ni Nora Honor, sa matatalas na dialogo na isinulat ni Ricky Lee at sa malalim nitong pagsusuri sa bulag na pananampalataya, panatisismo at kawalan ng pag-unawa ng mga Pilipino. Ang pelikulang ito ay patuloy na nag-aani ng papuri sa mga international na film festival at itinuturing na isa sa mga pinakadakilang pelikulang nagawa sa kasaysayan dahil sa sining nito na nagpapakita ng katotohanan ng lipunan. Ang mga pelikulang ito ay patunay lamang na ang sinehang Pilipino ay mayaman sa kultura, emosyon at kwento na kayang makipagsabayan sa buong mundo. Bagamat lumipas na ang panahon na kailangan nating pumila sa mga takilya ng mga lumang sinehan upang mapanood sila sa malalaking screen, ang mga aral at ligaya na ibinigay nila ay nananatiling buhay sa ating mga puso.
Silang nagbigay daan sa mga modernong pelikula na tinatamasa natin ngayon at nararapat lamang na patuloy nating alalahanin, pahalagahan at ipagmalaki ang mga klasikong obrang ito ng ating lahi.